And on we'll go. Magandang buhay mga bata! Kumusta kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Muli, ako si Teacher Rose, ang iyong guro sa asignaturang MAPE. Ang bagong aralin natin ngayon ay may pamagat na ang mga uri ng tekstura. At pagkatapos ng aralin na ito, ikaw ay inaasahan na nakikilala ang mga uri ng texture o tekstura, na ibibigay ang pagkakaiba ng mga uri ng texture o tekstura, at na ibibigay ang texture ng isang awitin na naririnig o nababasa ayon sa score nito. Bago simulan ang ating aralin, tayo muna ay magbalik-aral. Naalala niyo pa ba kung ano ang iba't ibang uri ng tempo? Magaling kung naalala mo pa. Ngayon, maaari mo bang itala kung ano ang mga ito? Ito ay ang largo, andante, moderato, allegro, vivace, presto, ritardando, at accelerando. Mahusay. Ngayon, simulan na natin. Nakakain ka na ba ng sandwich? Masdan ang mga larawan. Alin sa kanila ang mas malasa? Alin ang mas makapal ang lasa? At alin naman ang mas maraming laman? Ang larawan A o larawan B? Kung papipiliin ka, alin ang mas gusto mo? Alam mo ba, kapag sinamahan natin ng mashed boiled eggs o nilagang itlog at mayonnaise ang isang palaman, mas sasarap, kakapal at magiging malasa ang lasang sandwich na iyong kakainin. Gayon din sa musika. Alam mo ba na mas gaganda ang awitin, tunog at himig kung mas makapal at mas marami ang kasali nito? Ito ang tinatawag nating tekstura. Ang inyong aralin sa science, ang texture o tekstura ay tumutukoy sa gaspang o kinis ng isang bagay. Subalit sa musika, ang texture ay tumutukoy sa nipis o kapal ng isang awit. Natutukoy ang texture o nipis o kapal ng isang awit sa pamamagitan ng mga uri ng tunog na ginamit dito. Ang mga tinig na ito ay maaaring iba't ibang uri ng boses ng tao o kaya naman ay tunog ng iba't ibang uri ng instrumento. Masasabing makapal ang texture ng isang awit kung ito ay ginagamitan ng iba't ibang boses o instrumento na may pinaghalo-halong mabababa at matataas na tono. Manipis naman ang texture ng isang awit kung ito ay ginagamitan lamang ng isang uri ng boses o instrumento. Sa boses, ang mga boses ng lalaki ay natural na mas makapal kaysa sa boses ng mga babae. Pero ang bass ay may mas makapal na texture kaysa sa tenor. At ang alto ay mas makapal ang boses kaysa sa soprano. Sa mga instrumento naman, mas makapal ang texture ng mga may mabababa ang tono
kaysa sa mataas ang tono. Halimbawa, mas makapal ang texture ng bass drum o bass drum kaysa sa snare drum. Narito ang tatlong uri ng tekstura. Una ay ang monoponya o monophonic. Ang salitang monophonic ay hango sa salitang mono na nangangahulugan ng isang tunog. Ang teksturang monoponya o monoponya ay isang payak na himig na walang kasabay o dagdag na himig. Isang linya ang musika lamang ang inaawit at walang instrumentong pansaliw. Mailalarawan ang teksturang monoponya sa pamamagitan ng mga sumusunod na mga linya ng melodiya. Isang halimbawa nito ay ang awiting Gregorian chant. Ang pag-awit ng koro ng sabay-sabay sa iisang tono o tinig o unison ay isang halimbawa ng monophonic texture. Pangalawa ay ang polyphonia o polyphonic. Ang salitang polyphonic ay mula sa salitang poly nang ibig sabihin ay marami. May mga awiting binubuo ng dalawa o higit pang melodiya. Kapag dalawa o mahigit pang magkaiba, subalit magkabagay na mga himig ang sabay na inaawit o tinutugtog, ang tekstura nito ay polyphonia. Ito ay binubuo ng nagsasariling pahalang na mga himig na ang bawat isa ay kumakatawan sa isang melodiya. Mailalarawan nito sa pamamagitan ng mga linyang pang-melodiya. Dalawa ang himig na dumadaloy sa ganitong uri ng tekstura, isa sa itaas at isa sa ibaba. Ang dalawang himig ay kinakailangang magkabagay at upang marinig ang dalawang himig ay kinakailangan ng dalawang tao ang aawit o dalawang instrumento ang tutugtog. Maaari rin namang dalawang tono ang titipain ng mga magkasabay sa instrumento. Ang mga awit na rounds at partner song ay halimbawa ng polyphonia. Ang mga round song ay mga awitin na may dalawa o higit pang bahagi na inaawit ng dalawa o higit pang mga pangkat. Inaawit ng pangkat ang parehas ng melodiya, subalit nagsisimula sa iba't ibang pagkakataon. Mahalaga sa pag-awit ng ganitong mga kanta ang kakayahan sa pagsunod sa tamang rhythm at pitch. Binubuo rin ang partner song ng dalawang melodiya mula sa dalawang magkaibang kanta o awit na maaaring awitin ng sabay. Hindi lahat ng awitin ay maaaring awitin ng sabay. Kinakailangan ang magkaparehong awitin ay may parehas na ritmo o rhythm at magkasing haba. Isinusulat ito sa parehas na meter o music scale. Ilan sa halimbawa nito ay ang Leron-Leron Sinta at Pamulinawen, Swing Slow at When the Saints Go Marching In, at Dandansoy at Sarong Banggi. Ang pangatlong uri ng tekstura ay ang homoponya o homophonic. Ang musika na binubuo ng melodiyang sinasaliwan ng instrumento o melodiyang may akorde ay may teksturang homoponya. Ang homoponya ay binubuo ng dalawang tunog, ang isa ay mula sa boses at ang isa naman ay mula sa instrumentong nagsasaliw ng melodiya. Kadalasang ginagamit ang piano at gitara bilang pansaliw. Sa musikang homoponya, ang melodiya ay karaniwang nasa pinakamataas na boses. Ang pagdaragdag ng mga tunog sa isang melodiya ay tinatawag na armonya. Ang makapal at mayamang tekstura ay maririnig sa mga musikang homoponya at polyphonia.
Ibig sabihin, ang monoponya ay laging manipis ang tekstura. Pag-aralan naman natin ang iba't ibang score ng awitin. Tulad ng awiting Are You Sleeping Brother John, ang score na ito ay nasa monophony. Makikita na ito ay binubuo ng iisang melody lamang na nakasulat sa iisang staff. Ang melody na ito ay maaring kantahin ng isa o maraming mga awit o tugtugin gamit ang isa o maraming instrumento. Pero tandaan na kahit marami ang umaawit o tumutugtog, ay iisang melody lamang ang kanilang inuawit o tinutugtog. Ang tawag sa ganitong uri ng pag-aawit ay unison singing. Ang sumunod na score naman ay ang score na may texture ng homophony o homophonic. Mapapansin na nadadagdagan na ito ng staff, ang F-clef staff. Sa score na ito, ang melody ng awit ay nanatili sa G-clef staff, samantalang ang akampanya ng chord naman ay nasa F-clef staff. Ang akampanya na ito ay maaring tugtugin ng instrumento katulad ng piano o gitara. Masasabi na kapag ikaw ay umawit ng may akampanya ng isang instrumento, ay umaawit ka sa texture na homophonic. Ang score naman na ito ay nasa texture ng polyphonic. Makikita na may tatlong melody ang awit pero hindi sila inaawit ng sabay-sabay. Ang tawag sa ganitong uri ng awit ay canon. Sa canon, maaaring ang magkakaparehong melody ay inaawit sa iba't ibang oras. Kapag ang canon ay inuulit-ulit mo ng 2 beses o higit pa, ang tawag na dito ay round song. At yan ang mga tatlong uri ng tekstura. Ngayon, oras na para sagutin mo ang mga gawain sa pagkatuto. I-pause o ihinto lamang ang videong ito upang mabigyang daan ang iyong pagsagot. Tandaan, ang tekstura ay isang elemento ng musika na maririnig sa lahat ng komposisyong musikal na tumutukoy sa kapal o nipis ng isang awit. Ang tatlong uri ng tekstura ay monophony na may iisang melody lamang at walang akampanya ng chords. Homophony na may isang melody at may akampanyang chords. At polyphony na may 2 o higit pang melody na malaya sa isa't isa. At ang pinakamanipis na texture sa tatlo ay ang monophony. Ang kapal naman ng texture ng homophony at polyphony ay naayon sa dami ng pinaghalo-halong boses o instrumento dito.